Okay, salamat kayo sa tag-usa. Salamat kayo natay bisita na pud ang anak ni Marisa dire. Kaning inahan ani mura na among anak ni inahan. Salamat atong nagbiyahe. Sila Mrs. Margaha, murag nagbiyahe silang Alvin. Salamat kayo nga niya sila uban kanato karon. Gapong adlawan padayon atong trucks distribution. Apil na si Amira gahapon. Kuyog na lang mo. Dayon pa uli, pit ni katulog. So, dito, tibok pamilya mi, naghatag og trucks dito sa Boulevard. O salamat po nga nalakaw po ang choir, nakasave sila 5 kakalag. Salamat kay nila. So, mga bulhaton dire sa simbahan, nagapadayon ta sa atong pagsimba sa atong buhi nga Dios. Mura og hapit na matapos siguro ang gira. Ang gira kay murag tuan na sila sa Rapa ang Israel the last sila nga ilang gisulong ang Rapa, murag gamay na siguro kulang. Mao na atong estimate sa gira karon sa Israel. O katawanan kayo ang kanang giraha kay kanang International Court of Justice. Apil pod bisag kanang Israel dili member sa anang International Court of Justice. Ila pong gihukban si Netanyahu nga ipadakop. Na karon nana po sila desisyon nga ipaundang ang gira sa Rapa. So mao na tong estimate sa gira sa Middle East. Okay, so manindog ta, basahon na to ng kanang nasa screen at sa Mateo. By the way, you take your notes. Kani labi na kita nag-take na itong tag notes ka sa atong Sunday School o sa atong mensahe. Kani nga mensahe karon nato, mao ni akong gigamit gahapon sa akong Bible study. So I want you to take your notes kay magamit ra ninyo sa inyo niyang mga ministry o tagaan mo o maka-istorya mo mga kauban ninyo. Anyway, sige. Atong masahon ng Mateo ni atas Mateo. Kanina siya ang kaistorya ni si Jesus Christ. Jesus Christ ang istorya ni. Matthew 7:24. Ready, read. Verse 25, go. And the rain descended, and the dust came, and these grew, and beat upon the house, and it fell not, for it was solid upon the rock. Verse 26, go. And everyone that heareth the sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. Verse 27, go. And the rain descended, and the dust came, and the winds blew, and beat upon the house, and it fell, and great was the fall of it. Verse 28, go. And it came to pass when Jesus had ended his sayings, the people were astonished at his doctrine. Verse 29, go. For he taught them as one having authority, and not as scribes. Apo ta, amahan na mo langit nun, buhi na mga Diyos. Salamat sa imong pulong. Salamat kay amahan sa mitag-usa nga ni Aron. Ato nagabiyahe, Lord, doon nahitabo sa ilang mga parente, niya sila uban kanamo karon. Salamat kay amahan. Salamat kay Ginoo sa among Sunday School. Ikaw naghatag og wisdom sa among Sunday School teacher. Salamat Ginoo sa awit sa manindot nga awit sa choir. Salamat kay Ginoo sa bisan sa ilang pagsulwining amahan pag-alaga diha kanimo. Salamat kay Ginoo. Amahan mo langit noon ini nga kahaponon tagaigaw mong imong pulong kini imong ulipon amahan nga walay kahibalo tagaig igsusulti nga moyo ko kanimo amahan nga kini nga mensahe mo lugdang ni sa among kasing-kasing Lord o akong ipangamoyo nga ikaw lamang amahan ang magpataliwala karon pinagis balang espiritu abuga ang mga evil spirits pinagis dugo ni Jesus Christ og the whole building amahan tabo ni kabis bililyo ni mong dugo bisan ang among streaming Ginoo nga doon na untay mga katawhan po nga
makakita niya na amahan, makasabot, makabaton o kinabuhing wala katapusan. Salamat sa wisdom, bisan imong gihatag sa among Sunday School teacher, sa among pianist. Salamat kay Ginoo. Abahan na balungit nun, kaya ang pag-ampo, pangaliw po kanimo. Gisalig na mo ang tanan Jesus Christ, among bugtong personal manluwas. Amen. Okay, malingkot ta. Mao ni ang inyong gibasa sa pipila katak na ingon diri. Ang istorya ni si Jesus Christ ingon diri. Busa si bisan kinsa nga nagapaminaw niining akong mga panultihon o nagabuhat kanila, ako mo pakasama kaniya ngadto sa usa ka manggialamon nga tao nga mitukod sa iyang balay ibabaw sa usa ka dakong bato. Og ang ulan mibundak, og ang baha miabot, og ang mga hangin mihuros, og mihampak niya na nga balay. Og kini wala napukan kay kini gitukod ibabaw sa usa ka dakong bato. Verse 26. Ug ang matag usa nga nagapaminaw niining akong mga panultihon ug wala nagabuhat kanila, mahisama sa usa ka buangon nga tao nga mitukod sa iyang balay ibabaw sa balas. 27. Ug ang ulan mibundak, ug ang mga baha miabot, ug ang mga hangin mihuros, ug mihapak niana nga balay. Ug kini napukan. Ug dako ang pagkapukan niini. Verse 28. Ug kini nahitabo sa diha nga si Jesus nakahuman niining mga panultihon, ang katawhan nahingangha sa iyang pagtulunan kay siya nagtudlo kanila sama sa usa nga adunay awtoridad ug dili sama sa mga skriba. So, ang atong mensahe karon naguluhan ni siya og strong life. Last ni nga series atong mensahe about strong. Ang primero ani atong mensahe mao tong strong church, ikaduha strong family, then ikatulo ni nga series strong life. By the way, ako lang mong isultihan daan nga ang atong mensahe ani sa kada Wednesday, leksyon bahin sa kinabuhi ni Moses. Wa nindot kay nga leksyon ning mensahe ni Moses. Mao na atong mensahe for Wednesday. So akong gihangyo ang matag usa kung makahigayon ka anay din tung mao na atong mensahe. Kinabuhi ni Moses. Nagsugod mi adtong last Wednesday. Okay, so atong mensahe karon strong life, lig-on nga kinabuhi ba? Lig-on nga kinabuhi. Natay statement diha sa slides. Atong butang diha. No one can accurately determine if someone is strong by simply observing external appearances. Wala usa nga kana bang masigo gyud nimo nga masusi ang tao kung lig-on ba siya. Pagtan-aw lang nimo sa iyang appearance, sa iyang dagway sa gawas. Kung obserbaran nimo, wala. Ang katarungan ana tungod kay kanang physically fit body, kanang tan-aw nimo nga lig-on kaayo, dili na necessarily di mailhan sa lunay panalipod sa sulod sa iyang kasing-kasing. Sulod sa sulod ba? Na mga tao, mga obserbahan mo, dako kayong pagtuo nimo, healthy kayo, pero dilibot pasabot nga lig-on siya kay nailay mo hugdo lang diretso. Naay mga sakit sa ilalom. So, mao na nga makaingon ta nga a physically fit body is not necessarily a sign of inner fortitude. Now,
kaning Matthew 7:24 to 29 ato ning kaning atong gibasa karon, si Ginoong Hesus nagsulti siya sa usa ka sigulanon nga klaro kay nagpadayag sa usa ka diferensya anang lig-on o huyang nga kinabuhi. Lig-on o huyang kinabuhi. Ingon siya, kadtong kinsa manggialamon ilang gimugna ang ilang kinabuhi upon the rock like foundation of herring. Ilang gimugna ang ilang kinabuhi diha sa bato, sama sa bato nga pundasyon. Nahibalo man ta nga sa Bible ang rock, capital R, mao na ang Ginoo, Jesus Christ. So, mingon siya nga katong mga mangyalamon ilang gimugna ang ilang kinabuhi upon the rock like foundation of hearing and applying God's word. However, mingon siya, ang tao kinsa nakadungog sa pulong kaning scripture, yet wala siya mutuman, basically naghimo siya sa iyang kinabuhi diha sa balas. Kabalo ka sa balas, mabanlas. Mabanlas ng balas. Now, ang tinuod gyud nga pagsulay sa kalig-on sa usa ka kinabuhi, mahitabo na kung panahon nga maagian tag bagyos kinabuhi, maagian tag problema sa kinabuhi, moabot sa atong kinabuhi, mauna diha ta masulayan. So, kung maabot na si mong kinabuhi, maka-prepare na ka with this message. Okay. Naadiha itong gibutang, everyone is building their life on something. Everyone is building their life on something. Either the firm foundation of the scriptures or unstable sands of this world. Mao nang tao. Pero yun nani, but no matter what you have done in the past, isang pag-unsay gihimo nimo sa miaging mga panahon or unsa ka katigulang hantud karon, how old we are, it is never too late to begin building on the rock. Dili pa ulahi nga magsugod tag build sa atong kinabuhi diha anang rock. Tungod kay usa kini ka building project. Usa kini ka building project nga dili ni motapos hantod nga dalon ta sa atong Ginoo dito sa iyang puluyanan. Okay, so ako lang i-describe dining kahaponon ang kinaiya sa strong life, the characteristics of strong life. Now, samtang maghuna-huna ka, ani nga musunod nga mga kinaiya nga atong isulti diri, pangutan na ang imong kaugulingon kung naa ba nimo, kung tinuod ba nga naa nimo. Kung naa, dahil ma-improve nimo, you can improve it. Kung wala pa, pwede ta maka-start. So, ano siya? A person with a strong life, number one, has trusted in Jesus Christ as his personal Savior. Mawag yun number one. Has trusted in Jesus Christ as personal Savior. So, kung mag-Bible study ka, ingon ani, muna primero, so, wali na ka ani bahin sa pagka-save. Okay, so, muna number one. Lig-on ang kinabuhi sa katao kung misalig siya ni Jesus Christ as his personal Savior. This is the starting point. Mauni ang starting point o mauni ang very foundation of the strong life that cannot be ignored. Dili nato di ma-ignored. Kung gusto ka nga motubo, lig-on ang imong pagtuo. Ang kaluwasan naa nato mabasa sa 1 Corinthians 15:1-4. Ato na ako lang ning rebyuhon na nako ang salvation
naani sa gisulat ni Paul, 1 Corinthians 15, 1-4, ingon dito, dugang pa, mga igsuon, ako magpahayag nga kaninyo sa maayong balita, nga akong giwali nga kaninyo, nga inyo usab nga gidawat, ug dinhi niini kamo nagbarog. Verse 2, pinagi niini kamo usab nangaluwas. So, pinagi aning maayong balita, mga luwas ang tao. Di unsa man na, pagpadayon ta, ingon diri, pinagi niini kamo usab nangaluwas, kon inyong gibutang diha sa panumduman, unsa ang akong giwali nga kaninyo. Gawas, kon kamo mituo nga kawang. Verse 3, mauna na 3 and 4, mauna na ang gospel. Kay ako, mitugyan nga kaninyo, una sa tanan, nga ako usab nga nadawat, giunsa nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala, sumala sa mga kasulatan, o nga siya gilubong, o nga siya nabanhaw sa ikatulo ka adlaw, sumala sa kasulatan. So, ang gospel mao na ang paagi nga maluwas ang tao. So ang gospel mao na siyang Christ died by shedding of His blood for all our sins, buried, rose again the third day according to the scriptures. Tuhuin na, dawatan na, kinasing-kasing, dili lang huna-huna, kinasing-kasing dawatan na, ang pulong sa Dios mingon makabaton kag kaluwasan. So, mao na ang starting point. So, has started Jesus Christ as His personal Savior. Number 2, is guided by the Holy Spirit. Is guided by the Holy Spirit. At the moment of salvation, atong takna nga naluwas ka, si Kristo gipadala niya ang iyang balaang Espiritu nga mupuyo diri kanato, mupuyo diha kanimo. Ang buluhaton, ang trabaho anang balaang Espiritu, ang trabaho na is to empower us, tagahan-tagahom, musunod ta, iyang giyahan ang atong dalan sa atong Kristohanong kinabuhi, dayon wisely guide our decision. Giyahan niya ang atong mga desisyon. Mutana, kano sa amang ka nakabaton sa balaang Espiritu, mao ni sa Ephesians 1:13. Yung dito, diha sa kang kinsa kamo usab misalig, human nga kamo nakadungog sa pulong sa kamatuoran, ang maayong balita sa inyong kaluwasan. Diha sa kang kinsa usab, human nga kamo mituo, kamo gisilyuhan niya ng balaang Espiritu sa saad. So kano sa ka nakabaton aning Holy Spirit, nadtong nakadungog ka sa pulong sa Dios, nakasabot ka sa pulong sa Dios, then mituo ka, misalig ka, ingon ang pulong sa Dios, misalig ka sa may balita, gisilyuhan ka sa balaang Espiritu. So, I hope na ana sa matag usa nining kahaponon. So number 1, number 2, pasado na ka. Pasado ta. Number 3, has made spending time alone in prayer a priority. A priority. Has made spending time alone in prayer a priority. Nganong importante man kayo rin niya siya? Importante kayo ni kay mao ni atong connecting point. Mao ning connecting point nato diha sa Ginoo ug mao ni mga pamaagi nga malig-on atong relasyon ngadto sa Ginoo. So, a person with a strong life, ang tao nga lig-on ang iyang kinabuhi, committed siya sa matag-adlaw nga disiplina sa iyang pag-ampo. Og nahibalo siya unsaon pag-communicate ngadto sa Ginoo bahin sa tanan. Bisan pa si Paul ingon siya sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Pray without ceasing. So, katong dili pagyud ta maayo gyud mo ampo kay kasagaran ko panitan ako sa una magampo ko pag-ampo na ko sige lang pangayo agay ko ani Ginoo kini Ginoo gay ko ani dili man gud na ingon ana ang pag-ampo ang pag-ampo is primero dahigo ni mga Ginoo dayon pasalamatan nimo ang Ginoo diyan mangayo ta og
pasaylo sa atong mga kalapasan sa Ginoo, then mangayo ta. So dili ta diretso nga number 1 Ginoo mao ni akong gusto, number 2 mao ni dili una. Primero ana dayiga pa ang Ginoo. So therefore, kinahanglan nga mubasa ka Bible kay naa magud din hagod giunsa nila pagdaig ang Ginoo. So giunsa nila pagdaig ang Ginoo, ingon ana pud nato dayigon ang Ginoo. Giunsa ni David pag-guide ang Ginoo, giunsa pa ni Paul pag-daig ang Ginoo, ingon ana pud natong pagdaig sa Ginoo. So, has made spending time alone in prayer a priority. A priority. So, mao na akong gitudlo gahapon nga, ingon ani mo, magampo ang problema lang ito, akong Bible study ito kay, dili jud kabalo pa magyod mo abrig Bible. So, sunod ani, katahon na nato ng Bible. Katahon na nato. Next is, has built his life upon the teachings and application of God's Word. Iyang giugba ang iyang kinabuhi diha sa mga gitudlo o i-apply niya ang pulong sa Dios. Kaning Biblia, mao ni ang maingon nato ba nga is our most treasured possession. Kaning Biblia mao ni ang mga ingon ta nga mahal kay nato ni nga naa nato ba itong giangkon ba? Tungod kay kanang Biblia, mao na ang tingog sa Ginoo nga nakiistorya directly nato. Amen. So, nakita ang guna ko na may Bible dito, may Bible na silong, o kinsa na matngunin na ninyo inyong Bible, higugmaan na inyong Bible. Balikon ako ha. Kaning Biblia mao ni ang our most treasured position. Ato ning mahal ka position ba tungod kay ni adinhi tingog sa Ginoo dinhi nga nagaistorya directly nato. Directly nato. So ang pagmasinugtan nato sa kamatuoran should be the norm. Pag kana bang obeying the truth, maunta na ang normal sa atong kinabuhi. Dili exemption. Dili exemption. So, when we consistently feed on His Word, tagaan ta niya ang mga pulong dinhi nga makapalig-on nato labi na sa panahon nga nata sa pagsulay ug nata sa pagantos. So, mao na ang importante ana. Has built his life upon the teachings and application of God's Word. The next is, sees the Lord Jesus as the strength of his life. Ya makita nga si Ginoong Hesus mao na ang kalig-on sa iyahang kinabuhi. Now, nato bitaw mabasa nato diri sa Book of Philippians, natong panahon nga si Paul bitaw na priso na si Paul, iyang gisulat ning mga pulonga. Philippians chapter 4 verse 13. Kamo ko ni basa ang Philippians 4:13. Read. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Mao ni giingon ni Paul, ingon siya, ako makahimo sa tanang mga butang pinaagi ni Kristo nga nagapalig-on kanako. Mao ni gisulti ni Paul. Kita believer ta sa Ginoo, mahimo pud nato ni. Mahimo pud nato ni. So, ang pundasyon ni Paul sa iyang obedience nga to ni Jesus Christ, lig-on ba? Lig-on kayo nga wala goy makapaundang kaniya, walay maka-discourage kaniya paghuman sa trabaho niya nga gisugo siya sa Ginoo. So, si Paul nahibalo siya nga ang iyang kalig-on, iyang strength, wala na magagikan sa iyang kaugulingon. Wala magagikan sa iyang kaugulingon, pero iyang kalig-on gikan to, tungod to sa iyang relasyon diha sa Ginoo. Yung relasyon diha ni Jesus Christ. The next is, has direction for life. Dunay direction ang atong kinabuhi. Dunay direction atong kinabuhi. Strong life, ang ligon nga kinabuhi, doon na ba tayo pagbati, doon tayo pagbati nga, doon na tayo tuyo, doon na sense of purpose ang kinabuhi. So, every activity, every situation is seen, ato makita nga
opportunity na siya nga magamit sa Ginoo. Kanang tanan. So, bisan pag natigulang ta, bisan natigulang na ta, bisan pag naatas kaluyahon, kung mahimo dili na makababag sa atong pag-alagad sa Ginoo kay kana sila mga pamaagi lang na nga diha ka nga bago ang imong paagi o lain imong paagi sa pag-alagad sa Ginoo. For example, tigulang na ka, dili nimyo kasi lakaw. So ang imo na pong ministry, ampo na lang pod. Sige na lang po ampo. For example, nagluya ka, dili naman ka makalakaw pod. So mauna ang ministry. Therefore, masabtan na to nga bisan pag aging na ta o naantay kaluyahon, dili na makababag sa atong pag-alagad sa atong buhi nga Dios. So muna atong direksyon. The next, can withstand the storms and learn from them. Makabarog ba ta ba sa bagyo sa kinabuhi o problema sa kinabuhi, dayon pinagi na makatunta. Doon na magoy daghang mga Kristohanon, kadaghanan ba mag-complain sila, dayon ilang ipangutana ba sa ilang kaugalingon nga tinuod paghang na gugma yun ang Diyos, ha? Nako, wala na ba? Complain sila, di mangutana sa gugma sa Ginoo, labi na kanang panahon bitaw maka-experience sila kalisod, maka-experience og pain. Mao bitaw na nga kana bitaw atong pangutan-on nga naluwas na ba ka? Sigurado ba ka naluwas? Inay uban nga, sigurado na kong save. Dayon ko pananglitan na unsa po yung gibarugan imong bersikulo nga sigurado gyud ka na save. Dili makatubag kay wala pod kami memorize siguro. Pagkahuman atong isultihan sila nga ako nang ipangutana nimo tungod kay kung ingon ka nga save nya panahon nga naa ka sa difficulty, naa ka sa hardship sa imong kinabuhi, makaingon mo maka-question na kas Ginoo nga mura magdili ko save. Pero na kay pulong sa Dios nga gibarugan nga mauni ang pulong sa Ginoo, dili ka magduda sa imong kaluwasan. Mao na naso. So, those who are strong understand that the Lord's purpose is not to remove us from all trials, but to use them to strengthen us. Kana bitong naata sa pagsulay, naata sa mga kasakit, naata sa pain, gigamit na sa Ginoo nga lig-unon ta. Kinahanglan inguna na atong masabtan, pero usahay di gyud kalikayan nga magduda atong hunahuna ba atong kasing-kasing. Pero hinaot pa ingon ana ang atong pagbati nga kung natos pagsulay paagi na sa Ginoo nga ilig-on ta, iyatang i-transform nga mahimo tang tawo nga Dios ron. Iyatang i-equip sa aron maka-accomplish ta sa kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mauna ang kabubuton sa Dios. The next is has a strong faith. Strong ligon imong pagtuo. So when a strong life is tested, kung ang imong ligon nga kinabuhi sulayan kanina it comes through trials with greater faith. Sulayan tingali atong lig-on nga kinabuhi, mugawas ta pinagi sa atong mga pagsulay, paghuman na dako ang imong pagtuo sa Ginoo. So, wise men and women, mga manggialamon nga mga lalaki, manggialamon mga babae, nakaila sila nga dunay leksyon matag lisod nga sitwasyon sa atong kinabuhi. Dunay na leksyon. And they want each experience to increase their faith. So, pinagi na budugang ang atong pagtuo, mulig-on atong pagtuo diya sa Ginoo.
Then the next is has courage. Has courage. Kita tanan na kinahanglan ta courage aron ma-handle natong difficulties o mga ingnon ta mga hagit sa kinabuhi ba, mga challenges of life. Pero kani atong courage mutubo ni siya kung musunod ta atong ehemplo ni Joshua. Si Joshua misalig yun siya sa Ginoo ug mao na gisulti si Ginoo ni Joshua. Joshua chapter 1 verse 9. Kamoy basaan ang Joshua chapter 1 verse 9. Ready, read. Thank you. So mao na isulti sa in the book of Joshua ingon din wala ba ako misugo kanimo pagmaligon og pagbaton og maayong kaisog ayaw kadlok ni ikaw maluya kay ang Ginoo nga imong Dios uban kanimo bisan asa ikaw paingon. Promise ni sa Ginoo ni Joshua kita nga mga anak niya promise po niya din nato. So, has courage. Si Joshua samtang misunod siya sa Ginoo, dayon iyahang samtang kasunod siya sa Ginoo, dayon giobserbaran niya ang pagkamatinuoron sa Ginoo diha kaniya, nadawat niya kana bang ligon naligon ba ang iyang kasing-kasing, naligon ang iyang kalag, nga nakahatag niya courage nga moatubang sa mga hagit sa iyang kinabuhi. Mao na ang nahitabo ni Joshua. So, dula siya courage, has strong faith, and has courage. The next is optimistic. Optimistic, kana bang malaumon ba? Malaumon. Dali ba ma-discourage dayon? Is optimistic. Now, tungod kay ang Ginoo, maunay usa kinsa nag-control, naggiya sa atong kinabuhi, we can be optimistic. Mahimo nga malaumon ang atong kinabuhi bahin sa atong damlag sa atong kinabuhi. No matter what uncertainties surround us. Dili man malikaya na dunay uncertainties nga nakapalibot nato. Pero let us be optimistic. Ingon ana ang lig-on nga kinabuhi. The next is develop friendships with people who enrich his life. So, strong people surrounds themselves with godly friends. So, nga kaning mga godly friends nato mao na kinsa makatabang nato, mao pod ni mahigugma na pod nato. Kaning mga kung believer ko ka imong kauban mga bandungon po kayo, mabandungon po ta. Nabalot akong kana bang tutugi ingon na may kinsa to imong amigo mao po nang mahitabo nimo. So, the next is expresses love and care for others. Expresses love and care for others. So, those who are strongly and willingly give themselves away to others, kanang hatagan po natong pagtagad tong uban, by making ourselves available. For example, naay mga tao nga murag makita nato ba nga mura bang ingon nato salukmoy kay ba, discourage kay ba, then ma-offeran nato sila encouragement. Masultihan nato sila og encouragement dayon og tungod ana very possible nga maunay dako kaya nga makahimog diferensya sa ilang kinabuhi. Doon ay mga tao nga kauban nato sa opisina, mga classmate nato nga dili kalikayan nga ingon ana doon na sila mga kabalaka ba. So kung ato na silang masultihan, ang importante kung kayo kung masultihan nato na sa pulong si Ginoo, maligo na siya. Maligo na. The next is serves God with his spiritual gifts. So strong imong life kung mag-alaga sa Ginoo sa imong espirituhanon nga mga gasa. Kung akong gotso ipahibalos matag usa nga ang Ginoo
naghatag bila gyud nag spiritual gifts sa matag believers. Aron makahimo ta pag-alagad sa Ginoo exceptionally well in a particular area. So, dinhi sa ato na ay makita nimo manganta, na ay makita nimo magpiano, na ay makita nimo nga maghimo sa anang streaming, na ay gatudlo, na ay maayo magdalag mga bisita, abilidad na, spiritual gifts na siya. So, when we operate using our gifts, we will have the strength to accomplish whatever God has called us to do. So, at this point in time, kung wala pa kami nahibalog, unsa yun ang imong spiritual gifts, akong gusto ipahibalo nimo nga na ay spiritual gift gihatag sa Ginoo nimo. Wala pa lang nimo na magamit. Gamitan na siya. The next is quick to forgive. Dali ba ta makapasaylo? Now, ang kanang espiritu nga dili mapinasaylo no? Unforgiving spirit ba? Abi nimo, makaapektar ba na sa atong pagbati? Makaapektar na sa atong emosyon, makaapektar na sa atong relasyon sa ubang tao. Abi nimo, ang sakit kayo, makaapekto na sa atong lawas. Makaapekto sa atong lawas. Kay sayo lang kang magkakita ka ng tao dahil sa puton na ka, mapiktan na imong lawas na na. So, kung naay makasala na to, di yun na ito mapasaylo, kita biya mo gansi, kung negosyo pa, kita'y gansi ba? Kita'y gansi. So, ang mayo na to, pasayloon na lang. Pero, yun na ba? Pasayloan na lang, total, ang effect ana sa iyang sala, Ginoo na way mohimo ana. Ang epekto ba? For example, nakasala ta, pasayloon na lang siya, pero ang Ginoo i-sanction naman po na siya sa iyang sala. Ang importante nakapasaylo ta. Mauna na siya ang importante kayo. Then ingon dere has inner peace. Doon na kay kalinaw sa sulod ba? Yung nani ba? When our relationship with the Lord is right, kung atong relasyon sa Ginoo right, tagaan ta niya og kalinaw nga pagbati sa sulod sa atong kasing-kasing. Tagaan ta ng inner sense of peace, regardless of our situation. Bisa kung sa imong sitwasyon diha, tagaan kag pagbati nga kalinaw sa imong kasing-kasing. Ingon ana ang strong nga kinabuhi has inner peace. The next is uses money wisely. Ayaw og pataka og order sa Shopee, mag-order kag halublak. So, uses money wisely. A person with a strong life is not worried about money. Ano man? Because salig mo siya sa Ginoo. Kay balo siya nga ang Ginoo nagsaad nga panalanginan siya. Labi na nga nagsaad ang Ginoo nga amumahon kaniya. Labi na kanang muhatag ta og first part sa atong income ngadto sa bulaton sa Ginoo. Ang pulong sa Dios nagsulti dire nalanginan ka. Tanawa ng Luke 6:38 akong basahon na yung Luke 6:38 ingon diri paghatag og kini igahatag nganha kaninyo maayong pagkasukod dinasok og tinantan og nagaawas ang ihatag sa mga tao sa inyong sabakan kay pinaagi sa sama nga sukdanan nga kamo nagsukod kini pagkasukdon nganha kaninyo pag-usap. Una na ang mga pamagi sa Ginoo. At this point, gusto ko magpasalamat sa matag usa nga gasuportar sa bulwaton aning atong The King is Coming Bible Baptist Church. So, mao na ang gisulti ni Book of Luke.
Dayon, kani importante, belongs to a Bible teaching church. Belongs to a Bible teaching church. Kaya wala may usa nga mo tubo ka nga di ka magkinahanglan nga matudluan ka sa pulong sa Dios. So, kung kanunay ka nagsimba, kanunay ka nagampo, kanunay ka nagbasa, mutubo gyud ka diha sa bulaton sa Ginoo. Dinhi sa atong iglesia gitudlo gyud nato dinhi ang pulong sa Dios. Wala tayo lang itudlo dinhi. That is why kitang tanan mao na ang katarungan nga kitang tanan kinahanglan masakop gyud ta sa simbahan diin ta mutubo ta sa atong kahibalo sa pulong sa Dios, makaparticipate ta in worship, then mahimo tang mabungahon diha sa gingharian sa Dios. The next is works to build a strong family. Works to build a strong family. If we have a strong life, we'll want to be a godly example. Kung naa kay lig-on nga kinabuhi, gusto pud ta nga mahimo tang Diyos doon nga ehemplo sa atong mga anak. Sa atong mga anak. Dayon ato silang trainingon, ato silang bansayon sa insakto nga pagtuo. Insakto nga pagtuo. The next is has a servant spirit. Has a servant spirit. Someone with inner strength delights in serving and helping others. Kung kanang tao nga luna siya kalig-on ba sa sulod, malipayon siya nga mag-alagad, malipayon siya nga mutabang po ngadto sa uban. The next is goal-oriented. Is goal-oriented. Tungod kay ang Ginoo doon na may katuyuan sa atong kinabuhi, kinahanglan po kita mag-set po ta goals sa atong kaugalingon. Mag-set po ta goals sa atong kaugalingon in accordance with the will of God. Pinaagi sa kabubuton sa Dios. So, we can live productively, magkinabuhi ta productively, dayon ma-accomplish nato kung sa desire sa Ginoo sa atong kinabuhi. The next is confident. A strong life is confident. Kana biyang confident kayo ka? Kanang confident kayo ka sa imong kaugalingon? Godly confident ba? Dili ba na hinambog? Dili na hinambog. Oy, godly confidence is not egotistical. Dili na hinambog. It is self-assurance. Kasiguruhan na sa imong kaugalingon, gibase nato sa atong relasyon diha sa Ginoo. We know that whatever He is called us to do, His help, He will help us accomplish it. Tabangan ta sa Ginoo. Kamay na lang ni, is fruitful. Mabungahon. Ang strong nga kinabuhi, mabungahon ka. If we are strong, others will see how God has transformed our character. Kana bitang strong ka, ang uban ana makita nila giunsa ka sa Ginoo pag-utro ba. Giunsa pag-utro sa Ginoo ang imong kinabuhi, ang imong batasan, ang imong kandak, bisan imong panultihon. Imong panultihon, makita man gyud na. O kana sila, gusto pud na sila nga utrohon pud sa Ginoo para sa nimo. Yun ana pud ang tao. Kana lang conversation ba sa una kana bitong istorya nga yate expression ko na nako ng yate basta gipadlong ko sa pastor unsa kabalo ka unsa nang yate unsa kanang yate ang pasabot na gamay nga yawa giutro na ko sa utrohan na ayaw na pag istorya na asa dahil ako giilisan giilisan ako pastilan na karon ako ekspresyon pastilan na dili ra kayo gamay nga yawa na so kung naana imong ekspresyon ko na utrohan na
Utrohan na. Because if you are strong, ang uban na nakita po na nga mautro po na imong kinabuhi, imong kanda kung imong conversation. Kana pong uban nga nakakita nimo, gusto po sila nga iyon ana po nabuhaton sa Ginoo diha sa ilang kinabuhi. Then impacts the lives of others. Mao siguro na ang katapusan. Impacts the lives of others. Strong people positively influence other people. So, kanang ligon nga kinabuhi nga tao, positively maka-influence po na sa laing tao sa ilang being ehemplo, being an example, being kanang ilang sinultihan. Una na sila, impact the lives of others. Mao ni ang atong pangutana sa matag usa as your response. Kamo rin matubag ani. Are there characteristics of a strong life that God is shaping you today? Doon na ba yung mga kinaiya sa nga lig-on imong kinabuhi nga ang Ginoo gi-shape ka, gimugna ka karong adlaw? Unsa man, what are they? Ikaw rin tubag ani niya. In what areas of your Christian walk are you weakest? Unsa man ang area sa imong paglakat nga Kristohanon nga huyang ka. Akong isulti ganiha nga katong mga points na to, kung naa na kaadto, well and good. Kung wala pa kaadto, you can start. Kung naa na kaadto, maupay pagsugod nimo, you can improve. Ano na siya. So ato pangutana, in what areas of your Christian walk are you weakest? How can you allow God to strengthen you for more impact? Wala ito pangutala o ikaw ray matubag ana. Manindog ta mag-ampo ta. Amahan mo langit nun, buhi ng mga Diyos. Salamat sa imong pulong, Lord. Salamat kay Ginoo sa imong pagpatiliwala karon. Salamat sa imong paghatag ni imong ulipon o isusulti. Amahan, akong pangamuyo kanimo Ginoo nga kini nga mensahe bulugdang ni sa tagsa-tagsa namo kakasing-kasing Lord. Nagkinahanglan mi ini amahan. Among ipangamuyo kanimo Ginoo nga ikaw magauban sa matag usa. Ug nining kahaponon akong hangyoon ang matag usa, you can sit it down there, you can kneel, you can come to the altar. Pakigistorya sa Ginoo kung unsa pay wala panimo nga dili kalig-on nga Kristohanon, pangayo sa Ginoo. Kung unsa man diha nasugdan na nimo paingon sa imong pagpalig-on sa imong Kristohanong kinabuhi, you can improve that. Pangayo sa Ginoo. Kung unsa pa imong pangayoon sa Ginoo, let's do it this afternoon. Amahan na mo nga langit nun, buhi na mga Diyos. Ako nangamoyo, Lord. Nakini nga mensahe, Lord. Bulugdang ni sa among kasing-kasing matag usa ka namo. O unsa man ang mga hangyo sa imong mga anak nini nga taknaa, Lord. Ako nangamoyo kanimo nga makiling imong igdulong og Lord. Nawata ang ilang pagpasalamat, Amahan. Kung ako Ginoo kini imong ulipon, mao ni akong pag-ampo diha kanimo, Lord, alang sa akong mga kauban ng iglesia, na ikaw nga mong Ginoo magpanalangin sa matag usa ug magbantay sa matag usa. Kaduha, Amahan, ako nangamuyo kanimo nga ikaw nga mong Dios makagahom sa tanan tag-iya sa mong kinabuhi. Maghimo sa imong naong nga magsidlak gana sa matag usa ug magmadagayaon sa grasya gana sa matag usa. Katulo, Amahan, ako nangamuyo kanimo ikaw nga mong Ginoo nga maoy nagbugna ni the entire universe. Magmaya ang imong panagway nga sa mga matag usa ug mohatag sa matag usa og kalinaw. Amahan mo lang ito nining katapos sa mga adlaw, among ipangamuyo kanimo Ginoo. Lig-una gyud among pagtuo diha kanimo. Ug mga padayon mi Ginoo sa among pag-alagad, pagsimba kanimo, paghatag nimo pasidungog bisan nining panahon Ginoo. Adunay kabugnaw sa kasing-kasing sa
imong mga magtuto, mga padayon ni Amahan. Ihatag namo ng kasing-kasing, Lord. Amahan naman langit nun, kinamo pagampo, pangaliupo kanimo, ang tanan ini, amo nang gisalig, sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amo buktong personal nga manluluwas. Amen. Okay? Indog ta. Okay, alang sa pagtapos sa kuhangyo na matagusa, let us all rise. And we're going to sing our last song. We're going to sing Faith is the Victory. Amen. Okay, first stanza, ready, sing. In camp along the hills of life, equicious soldiers rise. Ere the night shall veil the glowing skies. Against the foe in bells below, let all our strength be hurled. Faith is the victory we know that overcomes the world. Faith is the victory, faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Verse 2. His banner over us is love, our store, the word of God. We tread the road, the saints above, with shouts of triumph trod. By faith they like a whirlwind spread, sweep on our every field. The faith by which they conquer death is still our shining shield. Faith is the victory, faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Verse 3. On every hand the foe we find, drawn up in dread array. Let tents of peace be left behind, and onward to the fray. Salvation's helmet on each head, with truth all girth about. The earth shall tremble, neither tread, and echo with a shout. Faith is the victory, faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Last verse. To him that overcomes the foe, white raiment shall be given. Before the angels he shall know his name confessed in heaven. Then onward from the hills of life, our hearts with love aflame, will vanquish all the hosts of night. In Jesus' conquering name, faith is the victory, faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Amen. Once again, daghan kayong salamat sa matagusa sa inyong presensya. Amen. And magkita na po ta next Sunday. Amen. O karon atong tapuson ito panimbahon atong iduko to maulo magampo ta. Buhig balaan nga Dios makagahom sa tanan. Tag-iya sa langit ug sa yuta Dios nga balaan. Salamat Amahan sa imong pulong nga natudlo karong kahaponon. Salamat Lord for using our pastor. Salamat Lord bisan pa sa imuhang strong desire nga matag usa ka namo makabaton mi og strong nga kinabuhi o God. And we are praying Heavenly Father nga katong pagtulun-an Lord matisok kato sa among tag sa kauna-una kasing-kasing and ma-apply namo sa among kinabuhi Amahan. And we are praying Heavenly Father bisan pa sa weeks ahead na pud o God. We are praying Heavenly Father for your continual nga support o guidance diri sa amoa. Nasayod mi Lord nga ikaw gyud ra ang makahatag niya ng lig-on nga kinabuhi o God. And we're praying Heavenly Father to bless your people Lord. Samtang kami magapamauli karon Lord, proteksyon niya matag-usa, dala kami safely sa matagstag sa kapanimalay. Ay na mong pinapangamuyo Lord sa lain na pod nga simana sa mong kinabuhi, nga pangayoon na pod usab namo ang imong budakong proteksyon sa matag-usa nga magabiyahe Lord, panalipdi ang matag-usa. And bisan pa man nga mong ginapray kanimo Lord, proteksyon ni gid ang matag panginabuhi sa matag-usa Lord, bisan pa ning among kinabuhi. Kining tanan among ginasalig o ginapasalamatan
sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Sus, Diyos sa walay kang turan. Amen.